Sa isang maliit na bayan sa gilid ng bundok, nakatira si Daniel, isang 30 anyos na lalaki na kilala sa kanilang lugar bilang ang lalaki na nabubuhay sa panaginip. Malakas ang kanyang personalidad, palaging masayahin at puno ng kwento tungkol sa mga kayamanang nakatago sa ilalim ng lupa o sa loob ng mga lumang gusali. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay isang kalungkutan na nagmumula sa kawalan ng suporta mula sa kanyang pamilya at mga tao sa paligid. Lumaki si Daniel sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama, si Mang Eduardo, ay isang magsasaka, samantalang ang kanyang ina, si Aling Celia, ay isang mananahi. Simula pagkabata, palaging kinukwento ng lolo ni Daniel ang tungkol sa kayamanang iniwan ng mga dayuhang mananakop noong panahon ng digmaan. Dahil dito, nahubog ang kanyang imahinasyon at pangarap na maging isang treasure hunter. Ngunit habang tumatanda si Daniel, nagbago ang tingin ng kanyang pamilya sa kanyang hilig. Para sa kanyang mga magulang, ang kanyang interes ay wala sa lugar at isang sayang na oras. Daniel, sambit ng kanyang ama habang nag-aalmusal. Hanggang kailan mo ba balak habulin ang mga bagay na hindi mo naman tiyak na totoo? Tingnan mo si Ramon, may trabaho na sa Maynila. Ikaw, nandito pa rin, naguhukay ng kung ano-ano. Sa halip na sumagot, ngumiti lamang si Daniel at sinabing, "Ama, isang araw, makikita nyo rin. May dahilan kung bakit ko ginagawa ito." Ngunit kahit anong paliwanag ang gawin niya, nanatiling dismayado ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay madalas na umiiling habang nililinis ang mga gamit niyang metal detector at mga lumang mapa. "Daniel, matalino ka. Ang dami mong pwedeng gawin sa buhay. Pero dito mo ginugugol ang oras mo. Kailan ka ba magpapakaseryoso?" Sa kanilang komunidad, hindi rin siya ligtas sa panlalait. Ang mga kapitbahay ay nag-uusap-usap tungkol sa kanya. Si Daniel? Ay nako, parang bata lang yan na naniniwala sa fairy tale, sabi ng isang alay sa tindahan. Ang ilan ay tinutokso pa siya sa tuwing makikitang daladala niya ang kanyang gamit. "Daniel, may nahanap ka na bang kayamanan?" Tanong ng isa habang tumatawa. Sa kabila ng mga mapanirang salita, nanatili siyang positibo. Sa mga panahong wala siyang trabaho, bumabaling si Daniel sa mga alaala ng kanyang lolo. Ang lolo niya ang nagturo sa kanya kung paano magbasa ng lumang mapa at maghanap ng mga palatandaan sa lupa. Malinaw pa sa kanyang alaala ang sabi ng lolo niya, "Huwag kang susuko, Daniel. Ang mga kayamanan ay hindi lang ginto o alahas. Minsan, nasa pagtuklas mo ng isang bagay ang tunay na halaga." Kahit wala siyang suporta, patuloy si Daniel sa kanyang paghahanap. Gamit ang metal detector at ilang lumang mapa, inikot niya ang mga abandonadong lugar sa kanilang bayan. Kahit minsan ay wala siyang nakikitang kahit ano maliban sa kalawangin na bakal at sirang gamit, nananatili ang kanyang pag-asa. Isang araw, bulong niya sa sarili habang nakaupo sa ilalim ng punong kahoy. Isang araw, makikita nilang lahat na tama ako. Bagamat iniisip ng iba na nasasayang ang oras at talino ni Daniel, para sa kanya, ang bawat araw na ginugugol niya sa paghahanap ay isang hakbang patungo sa katuparan ng kanyang pangarap. Sa likod ng mga pangungutya, nananatiling matatag ang kanyang pananampalataya na ang kayamanang hinahanap niya ay hindi lamang magbabago sa kanyang buhay, kundi magpapatunay sa lahat ng taong hindi naniwala sa kanya. Mabilis na kumalat ang usap-usapan tungkol kay Daniel sa buong bayan. Ang dating masayahin at kaaya-ayang lalaking kilala ng karamihan ay naging tampulan ng tsismis. Walang naniniwala sa kanyang pangarap, kahit na ang kanyang mga kapatid ay unti-unting umiwas na rin sa kanya. Ang mga simpleng usapan sa hapunan ng pamilya ay naging malamig at puno ng pagdududa. "Daniel, kung gusto mo talagang magkaroon ng maayos na buhay, maghahanap ka ng matinong trabaho," sabi ng kanyang kuya na si Anton habang nakaupo sa kanilang hapagkainan.
Hindi mo pwedeng asahan na mabubuhay ka sa mga panaginip mo. Walang naisagot si Daniel. Alam niyang wala siyang maipapakitang pruweba ng tagumpay sa kanyang ginagawa. Umalis siya sa mesa nang hindi natapos ang pagkain, habang tahimik na nakatingin sa kanya ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng mga paghihirap, sinubukan ni Daniel na humanap ng iba't ibang trabaho. Pinasok niya ang pagiging tagalinis sa isang hardware store, subalit madalas siyang malate dahil inuuna niya ang paghahanap ng posibleng kayamanan sa mga lumang lote bago pumasok sa trabaho. Nang tuluyang napansin ng may-ari ng tindahan ang kanyang pagkaabala, tinanggal siya sa trabaho. Sumubok din siya sa pagiging deliveryman para sa isang maliit na kainan. Ngunit dahil sa biglaang pagkawala niya sa kalagitnaan ng trabaho upang suriin ang isang palatandaan sa gilid ng daan, pinili na rin siyang tanggalin ng kanyang amo. Halos lahat ng trabaho na sinimulan niya ay hindi tumatagal dahil palaging inuuna ni Daniel ang kanyang treasure hunting. Dahil dito, lalong naging matindi ang chismis tungkol sa kanya sa bayan. Si Daniel? Ay, baliw na talaga yan. Sabi ko na nga ba, masisira din ang ulo niya kakaisip ng kayamanan na wala naman. Sabi ng isang ele sa palengke. Ang ibang mga kabataan ay ginawang katatawanan ang kanyang mga kwento. Sa tuwing makikita siya, nagbibiruan ang mga ito. Aba, si Kuya Daniel, may nahanap ka na bang treasure dyan? Sabay tawa. Habang unti-unting nauubos ang kanyang ipon, naramdaman ni Daniel ang bigat ng realidad. Ang simpleng gastusin tulad ng pagkain, kuryente at tubig ay naging mahirap para sa kanya. Dumating ang mga araw na wala siyang makain maliban sa sardinas at kanin. Sa bawat gabi, nagkukulong siya sa kwarto, pilit inaalala ang mga kwento ng kanyang lolo na tila nagiging mas malabo na sa kanyang isipan. Sa desperasyon, binuksan niya ang mga lumang gamit ng kanyang lolo na matagal nang nakatabi sa bodega. Isa-isa niyang inilabas ang mga lumang mapa, journal, at metal detector na minsan ang ginamit ng kanyang lolo sa sarili nitong treasure hunting. Pinag-ipunan ni Daniel ang mga ito noon, subalit ngayon ay wala na siyang pagpipilian kundi ibenta ang mga ito upang kumita. Nagpunta siya sa isang ukay-ukay na tumatanggap ng mga antigong gamit, ngunit labis siyang nabigo. Pasensya na Daniel, hindi naman ito masyadong mahalaga, sabi ng may-ari ng tindahan habang sinusuri ang mga gamit. Kung gusto mo, bibilhin ko ito ng 2,000, hindi na masama. 2,000. Para sa lahat ng mga alaala at pamana ng kanyang lolo, ganoon lamang ang halaga. Pinili niyang tanggapin ang pera dahil wala na siyang ibang magagawa. Ngunit sa bawat hakbang pauwi, ay tila nararamdaman niya ang bigat ng pagkatalo. Ang kanyang mga pangarap na minsang napakaliwanag ay unti-unti nang natatakpan ng ulap ng kawalang pag-asa. Habang nakaupo sa gilid ng kalsada isang gabi, iniisip ni Daniel kung dapat na ba siyang sumuko. Ngunit sa kabila ng lahat, may maliit na boses sa kanyang puso na nagsasabing, huwag. Hindi pa ito ang wakas, bulong niya sa sarili, habang mahigpit na hawak ang lumang kwaderno ng kanyang lolo. Kahit wala nang naniniwala sa akin, gagawin ko pa rin. Hindi niya alam, malapit na siyang makilala ang isang tao na magpapabago sa kanyang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, nanatiling mag-isa si Daniel sa kanyang desperasyon. Patuloy na naghahanap ng liwanag sa madilim na landas na kanyang tinatahak. Pagod at gutom, naupo si Daniel sa isang sirang bangko sa parke ng kanilang bayan. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang malamlam na liwanag nito ay tila sumasalamin sa kanyang pakiramdam. Sa kabila ng lahat ng hirap, naroon pa rin ang kakaunting pag-asa sa kanyang puso na maaaring bukas ay mas magiging magaan ang buhay. Habang nakatanaw sa mga batang naglalaro, isang matandang lalaki ang biglang lumapit sa kanya. Ang matanda ay payat, kuba, at may bitbit na lumang baston. Sa unang tingin, tila siya'y isa lamang ordinaryong matanda sa bayan, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Tumigil ito sa harapan ni Daniel at ngumiti. Ikaw si Daniel, hindi ba? Tanong ng matanda.
Bahagyang nagulat si Daniel. Hindi niya kilala ang matanda, ngunit halata nitong alam ang kanyang pangalan. Opo, ako nga ho, pero pasensya na, hindi ko po kayo maalala. Tugon niya. Hindi mo ako kailangang alalahanin, Hijo, pero ako, kilala kita. Alam ko ang ginagawa mo. Treasure hunter ka, hindi ba? Nanigas si Daniel sa narinig. Mabilis na gumapang ang tanong sa kanyang isip. Sino ang matandang ito at bakit alam niya ang tungkol sa akin? Napansin ito ng matanda at ngumiti muli. Walang dapat ikatakot. Hindi ako narito para husgahan ka. Sa katunayan, kaya ako narito ay dahil may nais akong ialok sa iyo. Naguguluhan, tumingin si Daniel sa matanda. Ano pong ibig niyong sabihin? Umupo ang matanda sa tabi niya. Tila nag-aalangan kung paano sisimulan ang kanyang paliwanag. Daniel, may bahay ako sa may gilid ng bayan. Luma na ito at halos wala ng halaga sa paningin ng iba. Pero para sa akin, may espesyal itong kwento. Patuloy na nakikinig si Daniel. Iniisip kung ano ang kahihinatnan ng usapang ito. Binabantayan ko ang bahay na iyon ng napakahabang panahon. Patuloy ng matanda. May lihim sa ilalim ng lupa ng bahay na iyon. Pero ngayong matanda na ako at malapit nang mawala sa mundo, alam kong hindi ko na magagampanan ang responsibilidad ng pagbabantay nito. Gusto ko nang ipasa ito sa iba. Bakit po ako? Tanong ni Daniel, puno ng pagdududa. Marami namang ibang tao na mas maayos ang buhay at mas kayang alagaan ang bahay na iyon. Dahil ikaw, Daniel, naniniwala ka pa rin sa mga bagay na hindi nakikita. Narinig ko ang mga kwento tungkol sa iyo. Ang paghahanap mo ng kayamanan. Ang pagpupursige mo kahit walang naniniwala sa iyo. Kung may sino man nakarapat dapat na magmay-ari ng bahay na ito, ikaw iyon. Sa puntong iyon, hindi maiwasang mapaisip si Daniel. Totoo bang may lihim ang bahay na ito? O isa lamang itong patibong? Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagdududa, naramdaman niya ang katapatan ng matanda. Hindi niya mapigilang magtiwala. Magkano po ang bahay? Tanong niya sa wakas. Ngumiti ang matanda, tila nasiyahan sa naging tugon ni Daniel. Hindi ito mahal. Gusto ko lamang itong ibenta sa abot kayang halaga para may magamit ako sa nalalabi kong mga araw. Kinuwento ng matanda kung gaano kaluma ang bahay at ang estado nito ngayon. Sira-sira na ang mga dingding. Ang bubong ay tulo na sa ulan. Wala itong halaga para sa karamihan. Pero alam kong iba ang makikita mo rito, Daniel. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala sa isip ni Daniel ang alok ng matanda. Alam niyang wala na siyang pera at kailangan niyang gumawa ng malaking sakripisyo upang mabili ang bahay. Sa kabila nito, nagdesisyon siyang gawin ang pinakamalaking hakbang sa kanyang buhay. Nagpunta si Daniel sa matanda. Dala ang kanyang huling yaman, ang titulo ng kanyang sariling bahay at lupa. Handa na po ako. Bibilin ko ang bahay ninyo. Napangiti ang matanda at mahigpit na tinanggap ang alok ni Daniel. Sa ilalim ng isang puno, isinagawa nila ang kasunduan. Ang matanda, sa kabila ng edad, ay nag-abot ng titulo ng kanyang bahay kay Daniel. Huwag mong kalimutang ingatan ito, Hijo. Higit pa sa ari-arian, may kwento itong hindi mo pa alam. Habang daladala ni Daniel ang bagong titulo ng bahay, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung tama ba ang ginawa niya. Binenta niya ang kanyang tahanan, ang huling bagay na mayroon siya, para sa isang lumang bahay na tanging ang matanda lamang ang naniniwalang may halaga. Sa harap ng bagong kabanata, nanatiling nag-aalangan si Daniel. Ngunit sa kanyang puso, naroon pa rin ang maliit na tinig na nagsasabing, ito na ang simula. Makalipas ang ilang araw, sinimulan ni Daniel ang paglilipat ng kanyang mga gamit patungo sa lumang bahay ng matanda. Sa kabila ng katandaan nito, tumulong ang matanda sa pagbubuhat ng mga kahon at pag-aayos ng ilang gamit. Kahit pa halos hindi na makatayo ng matagal, hindi ito tumigil sa pagtulong kay Daniel. Nako, huwag na po kayong mag-abala, sabi ni Daniel habang inaalalayan ang matanda sa pagbuhat ng isang maliit na kahon. Hindi, Hijo.
Isa na itong huling bagay na magagawa ko para sa bahay na ito. Sagot ng matanda. Matagal na akong nakatali sa lugar na ito. Ikaw na ang bahala ngayon. Habang inaayos nila ang mga gamit, nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Ikinuwento ng matanda ang mga alaala niya sa bahay. Ang mga panahong naririnig niya ang halakhak ng mga dating nakatira roon. Ang mga gabi kung kailan nagkukwentuhan sila ng kanyang pamilya sa ilalim ng ilaw ng gasera. At ang mga simpleng tagpong tila nawawala na sa makabagong panahon. Sa mga kwento ng matanda, naramdaman ni Daniel ang kakaibang koneksyon sa kanya. Hindi niya maipaliwanag, pero tila may malalim na dahilan kung bakit ang matanda ang nagdala sa kanya sa yugtong ito ng kanyang buhay. Sa huling araw ng paglilipat, bago umalis ang matanda, humarap si Daniel sa kanya. Pangako, aalagaan ko ang bahay na ito. Hindi ko hahayaan na masira lang ito ng basta-basta. Wika ni Daniel na may buong paniniwala. Ngumiti ang matanda at hinawakan ang balikat ni Daniel. Alam kong kaya mo, Hijo. Ang bahay na ito ay hindi para sa lahat, pero ikaw ang tamang tao para dito. Tuluyan nang nagpaalam ang matanda at iniwan si Daniel sa kanyang bagong tahanan. Sa pag-alis nito, naramdaman ni Daniel ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay nito ay ang pag-asa na baka nga may halaga ang bahay na ito sa kabila ng hitsura nito. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon sa desisyon ni Daniel. Sa mga sumunod na araw, naging usap-usapan sa bayan ang kanyang pagbili ng lumang bahay. Madalas siyang makitang naglilinis at nagkukumpuni ng mga sira-sirang bahagi nito, dahilan para pagtawanan siya ng mga tao. Akala ko ba treasure hunter siya? Bakit parang basura ang binili niya? Sabi ng isang kapitbahay habang nag-uusap ang ilan sa tindahan. Pinaniwala lang siya ng matanda. Kawawa naman, napaniwala sa kwento ng alamat. Sabat ng isa pa. Bagamat masakit ang mga naririnig niyang salita, hindi nagpatinag si Daniel. Tuwing umaga, binubuhos niya ang oras at lakas sa paglilinis ng bahay. Sinimulan niya sa pagtanggal ng mga kalawangin na bakal at pagkukumpuni ng mga sirang pinto. Ang natitirang pera mula sa pagbebenta ng kanyang sariling bahay ang ginamit niya upang bumili ng mga materyales at tool na kakailanganin. Habang nililinis ang bodega ng bahay, napansin niya ang isang maliit na kahon na natatakpan ng makapal na alikabok. Binuksan niya ito at natuklasan ang mga lumang kagamitan tulad ng kompas, pocket knife, at isang piraso ng papel na mukhang bahagi ng isang mapa. Agad itong nakapukaw ng kanyang interes. Pinunasan niya ang papel at pinagmasdang mabuti. Kahit hindi malinaw ang nakasulat dito, nakita niya ang ilang guhit na tila nagpapakita ng lugar sa ilalim ng bahay. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ito. Nararamdaman ang muling pagbalik ng kanyang pag-asa. Mukhang hindi nga nagkamali ang matanda, bulong niya sa sarili. Sa kabila ng mga panlalait ng mga tao, nanumbalik ang kanyang paniniwala na may halaga ang lugar na ito. Muli siyang nagkaroon ng dahilan para ipagpatuloy ang kanyang pagsisikap. Gabi-gabi, naupo si Daniel sa lumang upuan sa sala ng bahay habang binubusisi ang mga kagamitan at ang bahagi ng mapa. Sa bawat guhit at simbolo, tila nakikita niya ang isang kwento na matagal nang itinago ng panahon. Hindi pa malinaw ang lahat, pero para kay Daniel, sapat na ang ideya na baka ito na ang sagot sa matagal na niyang hinahanap. Hindi niya alintana ang mga sinasabi ng iba. Para kay Daniel, ang pag-aalaga sa bahay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay buhay sa isang lumang istruktura. Ito ay tungkol sa pagbibigay daan sa bagong pag-asa, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kwentong iniwan ng matanda. Sa kabila ng lahat, ang matibay na determinasyon ni Daniel ay nagsilbing ilaw sa gitna ng paninira ng mga tao. Nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay, ngunit ramdam niya na ang bahay na ito ay may dalang misteryong magpapabago sa kanyang buhay. Sa kabila ng sipag at tiyaga ni Daniel sa pag-aayos ng lumang bahay, hindi naging madali ang kanyang bagong simula. Habang abala siya sa pagkukumpuni ng mga sirang bahagi ng bahay, nagsimula namang magpakita ng puot ang ilan sa kanyang mga kapitbahay.
Sa halip na purihin ang kanyang pagsusumikap, mas pinili nilang siraan siya at gawing tampulan ng tsismis. Ang ingay naman yan. Akala mo may ginagawa siyang mahalaga. Reklamo ng isang ale habang binabagsak ang bintana ng kanyang bahay. Puro kalokohan lang yan. Hindi niya kailangang ayusin yan. Sira pa rin yan kahit anong gawin niya. Sabat ng isa pang kapitbahay na tila nagbabantay ng bawat galaw ni Daniel. Hindi nagtagal, ang kanilang mga salita ay nauwi sa mas seryosong paninira. Isang umaga, habang abala si Daniel sa paglilinis ng mga kalat sa likod ng bahay, natagpuan niyang may pintura ang mga dingding ng harapan ng bahay na nagsasabing, "Wala kang mararating." Malalim ang iniwang marka nito sa kanya, ngunit hindi siya nagpadaig sa galit. Sa halip, pinunasan niya ang pintura at sinabing sa sarili, "Hindi ko hahayaang sirain nila ang layunin ko." Isang araw, isang grupo ng mga kabataan ang pumwesto sa tapat ng bahay. Pinapanood nila si Daniel habang nagkukumpuni. Ang ilan ay naghahagik-hikan at nagtuturo-turo. "Kuya Daniel, may nahanap ka na bang treasure dyan?" Tanong ng isa, sabay tawa ng iba. "Sigurado ako, wala kang mararating dito. Sayang lang ang oras mo." Dagdag pa ng isang bata habang nagtapon ng basura sa harap ng kanyang bahay. Pinilit ni Daniel na huwag patulan ng mga kabataan. Tahimik niyang nilinis ang kalat na iniwan nila, kahit paramdam niya ang bigat ng kanilang mga salita. Habang patuloy siyang naglilinis, tumigil ang isang batang tila nahiya sa ginawa ng grupo. Hindi man nito inamin, nakita ni Daniel sa kanyang mata ang kaunting pagsisisi. Ngumiti siya ng mahina at nagpatuloy sa kanyang gawain. Ngunit hindi lamang ang paninira ng mga tao ang naging problema ni Daniel. Ang pondo na kanyang ginamit upang bilhin ang bahay ay halos ubos na, at unti-unti na ring nauubos ang natitira niyang pera para sa pang-araw-araw na gastusin. Isang araw, habang nagkukumpuni siya ng bubong na tulo, napansin niyang sira na rin ang ilang gamit niyang mga tool. Ang martilyo niyang ginagamit sa pagkumpuni ay nabali, at ang lumang lagari niya ay napudpud na sa dami ng kahoy na kinailangan niyang ayusin. Pinagmasdan niya ang mga gamit at napaupo sa hagdanan ng bahay. Iniisip kung paano siya bibili ng mga bagong tool kung halos wala na siyang pera. "Paano pa ako magpapatuloy?" tanong niya sa sarili, habang pinipigil ang bumigat na pakiramdam. Ngunit kahit palimitado ang kanyang pondo at mga gamit, naroon pa rin ang tiwala niya sa layunin ng kanyang ginawa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sala na walang ilaw maliban sa liwanag ng buwan, muling bumalik ang mga alaala ng kanyang lolo. Naririnig niya ang boses nito, tila sinasabing, ang tunay na kayamanan ay nasa pagtitiis at pagtitiwala. "Huwag kang sumuko, apo." Sa puntong iyon, napagtanto ni Daniel na kahit mahirap ang kanyang sitwasyon, ang pangarap niya ay mas mahalaga kaysa sa alinmang hamon na kahaharapin niya. Kinabukasan, binalikan niya ang kanyang mga nasirang tool at sinubukang kumpunihin ang mga ito. Bagamat hindi na ito kasing husay ng dati, nagamit pa rin niya ang ilan upang maipagpatuloy ang pag-aayos ng bahay. Minsan, kinakailangan niyang tumigil sa paggawa para maghanap ng kahoy sa mga tambak na iniwan ng ibang tao. Ang bawat piraso ng materyales ay kanyang pinapakinabangan dahil alam niyang bawat hakbang patungo sa pagkumpuni ng bahay ay hakbang din patungo sa katuparan ng kanyang pangarap. Sa bawat araw na dumaan, natutunan ni Daniel na hindi lahat ng tao ay magiging kakampi niya. Ang mga salita ng iba ay naging balakid sa kanyang landas, ngunit hindi ito naging dahilan upang talikuran niya ang kanyang layunin. Sa halip, ginamit niya ang mga ito bilang hamon upang patunayan na mali sila. "Ang pagbili ko ng bahay na ito ay may dahilan," sabi ni Daniel sa sarili habang hawak ang lumang mapa na natagpuan niya sa bodega. "At kahit gaano kahirap, hindi ako titigil hanggat hindi ko natutuklasan ang katotohanan." Kinabukasan, binalikan niya ang kanyang mga nasirang tool at sinubukang kumpunihin ang mga ito. Bagamat hindi na ito kasing husay ng dati,
Nagamit pa rin niya ang ilan upang maipagpatuloy ang pag-aayos ng bahay. Minsan, kinakailangan niyang tumigil sa paggawa para maghanap ng kahoy sa mga tambak na iniwan ng ibang tao. Ang bawat piraso ng materyales ay kanyang pinapakinabangan dahil alam niyang bawat hakbang patungo sa pagkumpuni ng bahay ay hakbang din patungo sa katuparan ng kanyang pangarap. Sa bawat araw na dumaan, natutunan ni Daniel na hindi lahat ng tao ay magiging kakampi niya. Ang mga salita ng iba ay naging balakid sa kanyang landas, ngunit hindi ito naging dahilan upang talikuran niya ang kanyang layunin. Sa halip, ginamit niya ang mga ito bilang hamon upang patunayan na mali sila. Ang pagbili ko ng bahay na ito ay may dahilan, sabi ni Daniel sa sarili habang hawak ang lumang mapa na natagpuan niya sa bodega. At kahit gaano kahirap, hindi ako titigil hanggat hindi ko natutuklasan ang katotohanan. Sa gitna ng lahat ng unos at pagsubok, nanatiling buo ang kanyang paniniwala na may layunin ang bawat bagay na nangyayari sa kanyang buhay. At kahit pa tila walang ibang naniniwala sa kanya, alam niyang sapat na ang tiwala niya sa sarili upang magpatuloy. Sa kabila ng maraming araw ng pagod at hirap, patuloy si Daniel sa paglilinis at pagkukumpuni ng lumang bahay. Sa bawat parte ng bahay na inaayos niya, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabago, hindi lamang sa istruktura kundi pati sa sarili niyang pananaw. Ngunit hindi niya alam na ang isang natatanging tagpo ang magpapabago sa lahat. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa bodega, napansin ni Daniel na ang sahig sa isang sulok ng silid ay tila kakaiba. Ang tabla ay bahagyang nakalubog at may ibang tunog sa bawat hakbang niya rito. Tumigil siya, binagsak ang dulo ng walis sa ibabaw ng kahoy at narinig ang tunog na tok-tok-tok, isang tunog na parang may espasyo sa ilalim. Agad na napuno ng kakaibang pananabik ang kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang lumang martilyo at sinimulang tanggalin ang mga pako sa paligid ng kahoy. Hindi nagtagal, natanggal niya ang luma at maalikabok na tabla at bumulaga sa kanya ang isang maliit na hukay na natatakpan ng makapal na lupa. Sa gitna ng kaba at pananabik, kinuha ni Daniel ang lumang pala na ginamit niya noong nakaraang linggo. Sinimulan niyang hukayin ang lupa. Bawat pagsibak ay puno ng pag-asa at kaba. Habang binubungkal niya ang lupa, napansin niyang may tumatama ang pala sa isang matigas na bagay. Hininto niya ang paghuhukay at maingat na tinanggal ang natitirang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng ilang minuto, lumitaw ang isang bakal na kahon. Malaki ito, halos kasing laki ng isang trunk ng lumang bagahe, at may nakaukit na simbolo sa ibabaw. Pinunasan niya ang kahon gamit ang piraso ng basahan at lumitaw ang isang kakaibang sagisag. Isang araw na may nakapaligid na mga dahon at mga letra na hindi pamilyar kay Daniel. Dito na ba magtatapos ang paghahanap ko? Tanong niya sa sarili habang nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang lumang barena mula sa kanyang mga gamit at sinubukang buksan ang kalawangin na lock ng kahon. Matapos ang ilang minuto ng pagtutulak at pagpihit, bumigay ang lock at dahan-dahang bumukas ang takip ng kahon. Pagbukas niya, tumambad ang mga kumikislap na alahas, gintong barya at ilang maliliit na kahon na mukhang yari sa ginto rin. Napaluhod si Daniel, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa ibabaw ng mga alahas, may isang piraso ng papel na nakatiklop ng maayos. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang liham na isinulat ng kamay. Sa sulat, nakasulat ang pangalan ng isang taong nagngangalang Don Ezekiel, na tila ang dating may-ari ng bahay. Binasa ni Daniel ang liham ng may pag-iingat. Sa sino mang makakatagpo ng kahong ito, ikaw ay napalad na mapili ng tadhana. Ang yaman na ito ay hindi lamang para sa sariling pag-unlad, kundi para magbigay ng bagong buhay at pag-asa sa iba. Ang bahay na ito ay may kasaysayang pinag-ingatan ng aking pamilya, at ikaw ang nakita kong nararapat upang ipagpatuloy ang aming pamana. Alagaan mo ang tahanang ito
sapagkat dito nagmumula ang tunay na yaman, hindi sa ginto, kundi sa mga kwento, alaala at kabutihan. Habang binabasa ang liham, napuno ng emosyon si Daniel. Ang bawat salita ay tila umaabot sa kanyang puso. Sinasabi sa kanya na lahat ng hirap at sakripisyo ay may dahilan. Sa wakas, natagpuan niya hindi lamang ang kayamanan, kundi pati na rin ang katotohanang ang bahay na ito ay may malalim na kahulugan at layunin. Inilabas ni Daniel ang ilan sa mga alahas at barya upang suriin ang mga ito. Malinaw na ang mga ito ay hindi lamang basta kayamanan. Ang mga ito ay mga antigong bagay na may napakalaking halaga. Ang kahon ay tila iniwan para sa isang taong magpapahalaga, hindi lamang sa material na yaman kundi sa kasaysayan ng pamilyang nag-iwan nito. Sa gabing iyon, umupo si Daniel sa sala ng bahay. Hawak ang liham ni Don Ezekiel. Napuno siya ng pasasalamat at muling napatibay ang kanyang paniniwala na ang lahat ng nangyari sa kanya ay may layunin. Alam niyang ang yaman na natagpuan niya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para makatulong sa mas nakararami. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ito lamang ang simula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Pagkatapos matuklasan ang kayamanan sa ilalim ng lumang bahay, hindi nagpatumpik-tumpik si Daniel. Alam niyang ang biyayang natanggap niya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para din sa iba. Ang liham ni Don Ezekiel ay naging inspirasyon niya upang gamitin ang yaman ng may responsibilidad at layunin. Kaya't imbes na gastusin ito para lamang sa kanyang sarili, naisip niyang magtayo ng negosyo na hindi lamang kikita, kundi magbibigay din ng kahalagahan sa kasaysayan at kultura. Ginamit ni Daniel ang bahagi ng kayamanan upang bumili ng mga kagamitan para sa restoration at preservation. Binuksan niya ang isang maliit na tindahan sa bayan na nag-aalok ng serbisyo sa pagkukumpuni ng mga antigong gamit. Tinawag niya itong Bahay ni Don Ezekiel Restoration bilang paggalang sa taong nagbigay ng inspirasyon sa kanyang tagumpay. Ang kanyang tindahan ay mabilis na nakilala dahil sa kalidad ng kanyang trabaho at ang kahalagahan ng bawat item na kanyang inaayos. Ang mga lumang upuan, mesa, at iba pang antigong kagamitan na dati itinatapon na lamang ay muling nabibigyan ng buhay sa kanyang mga kamay. Maraming tao ang nagsimulang magdala ng kanilang mga lumang gamit at unti-unti naging tanyag ang negosyo ni Daniel. Ang kanyang kwento, mula sa isang tinutuksang treasure hunter hanggang sa isang matagumpay na negosyante, ay kumalat sa buong bayan. Dahil sa kanyang tagumpay, maraming tao ang lumapit kay Daniel upang humingi ng tulong. Kasama na rito ang mga tao na minsang tumawa at nangutya sa kanya. Sa kabila ng masakit na alaala ng mga salitang binitiwan ng ilan, hindi nagdalawang isip si Daniel na tumulong. Isang araw, dumating ang kanyang kapatid na si Anton sa tindahan. Ito ang parehong kapatid na mahigpit na tumutol sa kanyang pangarap noon. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng hiya at pagsisisi. "Daniel," sabi ni Anton, "alam kong maraming beses kitang sinabihan na tumigil na sa ginagawa mo. Mali ako. Patawad." Ngumiti si Daniel, ramdam ang bigat ng pagsisisi ng kanyang kapatid. "Hindi ko naman yun kinuha sa sama ng loob, Anton. Lahat ng nangyari ay para sa mas mabuting dahilan." Hindi lamang ang kanyang kapatid ang tinulungan ni Daniel. Pinag-aral niya ang mga anak ni Anton at ng iba pa niyang mga kapatid. Ang kanyang mga pamangkin na dati nawalan ng pag-asa na makatapos ng pag-aaral ay nagkaroon ng pagkakataong matupad ang kanilang mga pangarap. Sa kabila ng kanyang abalang negosyo, hindi kinalimutan ni Daniel ang kanyang mga magulang. Sinimulan niyang ayusin ang bahay nila na halos wasak na dahil sa tagal ng panahon. Pinakumpuni niya ang bubong, inayos ang mga dingding at nagdagdag ng mga bagong kagamitan. Ngunit higit sa lahat, binigyan niya sila ng kapanatagan sa kanilang mga puso. Isang gabi, habang magkasama silang kumakain, nagsalita ang kanyang ina, si Aling Celia. "Anak, patawad kung hindi kami naniwala sa iyo noon. Ngayon ko lang naisip na ang lakas ng loob mo ang nagdala sa iyo sa tagumpay."
Hinawakan ni Daniel ang kamay ng kanyang ina. Nay, kung wala kayo, hindi ko rin magagawa ito. Hindi mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ngayon. Magkasama tayo. Habang lumalaki ang negosyo ni Daniel, hindi lamang ito naging hanap buhay kundi naging simbolo rin ng inspirasyon para sa komunidad. Maraming tao ang humanga sa kanya dahil sa kanyang determinasyon at kababaang loob. Ang dating mga tao na nanira sa kanya ay ngayoy lumalapit upang magbigay ng pasasalamat o kaya'y humingi ng tulong. Sa bawat kwento ng taong natulungan niya, naramdaman ni Daniel ang halaga ng kanyang tagumpay. Hindi lamang ito tungkol sa kayamanan na natagpuan niya sa ilalim ng bahay. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mas mabuting ugnayan sa mga tao sa paligid niya. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling simple ang pamumuhay ni Daniel. Patuloy siyang nagtrabaho, nagbigay ng tulong, at nagtaguyod ng aral mula sa kanyang mga karanasan. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan, kundi sa dami ng kanyang natutulungan at ang kwentong na ibabahagi niya sa iba. Sa kabila ng tagumpay ni Daniel at ng mabuting layunin ng kanyang negosyo, hindi maiiwasan ang mga taong may inggit at masamang balak. Ang kwento ng kanyang kayamanan ay kumalat hindi lamang sa kanilang bayan, kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar. Ang ilan sa mga tao na dati malapit sa kanya ay nagsimulang magpakita muli, ngunit hindi para magbigay ng suporta, kundi upang samantalahin ang kanyang tagumpay. Isang gabi, habang pauwi si Daniel mula sa tindahan, napansin niyang may kakaiba sa kanyang bahay. Nakabukas ang gate at may mga basag na bintana. Pagpasok niya, tumambad sa kanya ang mga sirasirang kagamitan. Ang kanyang lamesa ay bali. Ang mga antigong gamit na iniingatan niya ay nakakalat sa sahig at ang ilan ay mukhang sinadyang sirain. Agad siyang tumawag ng pulis upang ipaalam ang nangyari. Sa tulong ng mga awtoridad, natuklasan nilang ang mga gumawa nito ay grupo ng mga dating kakilala ni Daniel noong panahon na siya'y nangangapa pa lamang. Ang ilan sa kanila ay mga tao na minsang humamak sa kanya at nangungutya sa kanyang paghahanap ng kayamanan. Ngayon, pilit nilang pinapasok ang kanyang buhay para nakawin ang anumang kayamanang natitira pa sa kanya. Sa halip na magalit o magtanim ng sama ng loob, nanatili si Daniel na kalmado. Sa kabila ng pinsalang ginawa sa kanyang ari-arian, pinili niyang ituon ang pansin sa paghahanap ng solusyon kaysa magpadala sa emosyon. Nagtipon siya ng mga ebidensya, mga CCTV footage, mga pahayag mula sa mga saksi, at ang ulat mula sa mga pulis upang mapanagot ang mga may kasalanan. Hindi ko hahayaan na masira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil sa inggit ng ibang tao. Wika niya sa kanyang legal team. May batas para dito at gagamitin ko ang tamang paraan upang makamit ang hustisya. Sa tulong ng kanyang legal team, naipasa ni Daniel ang kaso sa korte. Hindi nagtagal, nahuli ang mga salarin at sinampahan sila ng kasong trespassing, theft, at malicious mischief. Bagamat may ilan sa kanila na humingi ng tawad, nakita ni Daniel na marami pa rin sa kanila ang hindi tapat sa kanilang pagsisisi. Napagtanto niyang hindi lahat ng tao ay marunong magbago kahit na pinakita mo na ang kabutihan. Sa kabila ng masakit na karanasang ito, nanatili siyang tapat sa kanyang paniniwala. Hindi siya nagpadala sa galit o paghihiganti. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataong ito upang mas pagtibayin ang kanyang negosyo at ipakita sa iba-iba na ang tagumpay ay hindi natitinag ng mga pagsubok. Sa gitna ng pagsubok, mas lalong naging determinado si Daniel na palaguin ang kanyang negosyo. Naglagay siya ng karagdagang seguridad sa kanyang tindahan at bahay, nag-hire ng mas maraming empleyado, at sinimulang maglaan ng bahagi ng kanyang kita para sa charity work. Sa kabila ng mga nangyari, mas lalo pang lumago ang kanyang negosyo at mas marami pang tao ang nagtitiwala sa kanya. Isang araw, habang nagpapahinga sa kanyang opisina, binuksan niya ang lumang liham ni Don Ezekiel. Muling bumalik sa kanya ang mga salitang, ang yaman na ito ay hindi lamang para sa sarili,
kundi para sa mas malaking layunin. Napangiti siya dahil sa kabila ng lahat ng pagsubok, nananatili siyang nakatuon sa kanyang layunin na magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Bagamat may mga tao talagang hindi marunong magbago, natutunan ni Daniel na hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Ang mga empleyado niya, ang mga taong natulungan niya, at ang kanyang pamilya ay nanatili sa kanyang tabi, nagbibigay ng suporta at lakas ng loob. Sa kabila ng paninira at inggit, alam niyang mas marami pa rin ang nagmamahal at naniniwala sa kanya. Ang pagsubok na ito ay hindi naging dahilan upang siya'y sumuko. Bagkus, ginawa niya itong inspirasyon upang mas maging matatag at mapanatili ang kanyang integridad. Para kay Daniel, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nakikita sa ginto at alahas, kundi sa bawat taong natutulungan at nabibigyan ng bagong pag-asa. Pagkalipas ng maraming taon ng pagod, sakripisyo at tagumpay, naisip ni Daniel na oras na upang bumalik sa lugar na nagsimula ng lahat, ang lumang bahay ng matandang si Don Ezekiel. Bagamat mahaba na ang kanyang narating, nanatili sa kanyang puso ang alaala ng mga unang hakbang na kanyang ginawa sa pagbubuo ng kanyang pangarap. Sa isang tahimik na hapon, nagtungo si Daniel sa lumang bahay na binili niya mula sa matanda. Ngunit hindi na ito ang parehong wasak at abandonadong bahay na una niyang nakita. Ang dating sira-sirang dingding at tumutulong bubong ay napalitan na ng maayos na istruktura. Ang bakuran, na noon ay puno ng mga damo at kalat, ay naging isang luntiang hardin na puno ng mga namumulaklak na halaman. Napangiti si Daniel habang iniisip kung gaano kalayo ang narating ng bahay at kung paano ito sumasalamin sa kanyang sariling paglalakbay. Tumayo siya sa harapan ng pintuan, dinama ang malamig na simoy ng hangin at hinaplos ang kahoy na poste ng beranda. Napansin niya ang isang lumang marka, ang parehong simbolo na nakita niya sa kahong natagpuan sa ilalim ng bahay. Dito nagsimula ang lahat, bulong niya sa sarili. Habang nakaupo sa lumang upuan sa beranda, binalikan ni Daniel ang mga sakripisyong kanyang ginawa upang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Naalala niya ang mga araw na walang laman ang kanyang bulsa, ang mga gabing napupuno ng pag-aalinlangan, at ang sakit ng pagtanggi mula sa mga taong mahalaga sa kanya. Ngunit kasabay nito, naalala rin niya ang bawat maliit na tagumpay, ang unang piraso ng mapa, ang liham ni Don Ezekiel, at ang kayamanang naging daan upang mabago ang kanyang buhay. Kung hindi ko lang kinapitan ang pag-asang ito, wala ako rito ngayon, sabi niya habang pinagmamasdan ang paligid ng bahay. Ang bawat paghihirap ay may dahilan at ang bawat sakripisyo ay nagdudulot ng bunga. Habang abala si Daniel sa pagmumuni-muni, napansin niyang may ilang kapitbahay na dumadaan sa harap ng bahay. Dati, ang parehong mga taong ito ang tumatawa sa kanya at nagsasabing wala siyang mararating. Ngunit ngayon, ang kanilang mga muka ay puno ng respeto at paghanga. Magandang hapon, Daniel. Bati ng isang ale na kilala niya noong siya'y pinagtatawanan pa lamang. Ang ganda ng ginawa mo sa bahay na ito, sabi naman ng isa pang kapitbahay. Nakakatuwang makita na naging matagumpay ka. Bagamat alam niyang ang mga taong ito ang minsang humamak sa kanya, wala siyang naramdaman kundi pasasalamat. Hindi na niya piniling alalahanin ang sakit ng nakaraan. Sa halip, ngumiti siya at nagpasalamat sa kanila. Sa kanyang pagbisita, may isang batang lumapit sa kanya. Tanga ng isang sirang laruang kahoy. Kuya Daniel, kaya niyo po bang ayusin ito? Tanong ng bata, puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Napangiti si Daniel at tinanggap ang laruan. Siyempre, kaya natin itong ayusin. Bumalik ka mamaya, tapos na ito. Hindi lamang ito ang huling pagkakataong mag-aabot siya ng tulong. Sa paglipas ng mga araw, ginamit ni Daniel ang kanyang tagumpay upang suportahan ang mga nangangailangan. Nagbigay siya ng donasyon para sa pagpapagawa ng paaralan, tumulong sa mga nasira ang kabuhayan, at nagbigay ng trabaho sa mga residente ng kanilang lugar.
Sa bawat pagtulong, mas lalo siyang nakilala bilang isang tao na may malasakit at inspirasyon para sa kanilang komunidad. Sa mata ng kanyang bayan, si Daniel ay hindi na ang weirdo na noon ay hinamak at pinagtawanan. Siya na ngayon ang taong nagpatunay na ang tagumpay ay nakakamit ng mga may tiyaga at malasakit. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng bagong liwanag sa marami. Ang kanyang determinasyon ay nagpaalala sa kanila na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kayamanan, kundi sa kung paano ito ginagamit upang bumuo ng mas mabuting kinabukasan para sa lahat. Habang papalapit ang dapit hapon, muling tinanaw ni Daniel ang paligid ng lumang bahay. Sa ilalim ng mainit na liwanag ng araw, nakita niya ang anino ng isang mas masiglang kinabukasan. Para kay Daniel, ang bahay na ito ay hindi lamang tahanan, kundi isang patunay ng kanyang paglalakbay. Isang simbolo ng bawat sakripisyo, bawat hamon, at bawat tagumpay na kanyang nalampasan. Isang maaliwalas na umaga, habang abala si Daniel sa kanyang opisina sa likod ng tindahan, may kumatok sa pinto. Hindi ito karaniwan dahil madalas ay mga empleyado niya ang lumalapit sa kanya para sa anumang bagay. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang pamilyar na anyo. Nakatayo roon ang matandang nagbenta ng bahay sa kanya, ngunit ngayon ay mas payat at tila mas matanda na kaysa sa huling beses na nakita niya ito. Hawak nito ang kanyang baston at ang malalim nitong mga mata ay nagtataglay ng kwento na tila sabik nitong maibahagi. "Daniel!" bati ng matanda. Ang boses nito ay mahina ngunit puno ng lambing. "Ako'y bumalik dahil may dapat akong sabihin sa iyo." Pinapasok ni Daniel ang matanda at inalok ito ng upuan. "Matagal na tayong hindi nagkikita," sabi ni Daniel habang inaayos ang inihain niyang kape. "Kumusta po kayo?" Napabuntong hininga ang matanda bago nagsalita. "Daniel, ang dahilan ng pagbebenta ko ng bahay noon ay hindi lamang dahil malapit na akong mawala. May kwento sa likod ng lahat ng ito. Isang kwento na gusto kong ipasa sa tamang tao." Nagulat si Daniel. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Nagkwento ang matanda tungkol sa kanyang kabataan. Lumalabas na siya rin pala'y isang treasure hunter noong kanyang kabataan. Katulad ni Daniel, pinaniniwalaan niya noon na may kayamanan sa ilalim ng lumang bahay na pag-aari ng kanyang pamilya. Ngunit sa halip na hanapin ito, pinili niyang huwag sirain ang tahanan na minahal ng kanyang mga magulang at lolo't lola. "Alam kong naroon ang kayamanan, ngunit hindi ko nahanap ang lakas ng loob upang ito'y hukayin. Sa halip, ginugol ko ang buhay ko sa pag-aaral ng kasaysayan ng aming pamilya at ng bahay na iyon. Kaya nang ibenta ko ito sa iyo, Daniel, alam kong ikaw ang tamang tao para magpatuloy ng aming kwento." Habang nakikinig si Daniel, naramdaman niyang lalong bumibigat ang kahulugan ng lahat ng nangyari sa kanya-kanya. Ang bawat sakripisyong ginawa niya, ang bawat panlalait na tiniis niya, lahat ng ito ay tila bahagi ng mas malaking plano. Lahat ng ito ay tila bahagi ng mas malaking plano. "Daniel," sabi ng matanda, "ikaw ang tagapagmana ng yaman ng aming pamilya. Pero higit pa sa ginto at mga alahas, ikaw ang tagapagmana ng aming kwento. Ang bahay na iyon, ang kayamanang iyong natagpuan, ay hindi lamang para sa sarili mo. Ito ay para sa lahat ng maaari mong matulungan." Hindi maiwasang mapaluha si Daniel. "Maraming salamat po sa tiwala ninyo. Nangako akong aalagaan ng bahay. At ngayon, nangangako ako na ipagpapatuloy ang inyong legacy." Napansin ni Daniel na ang kalusugan ng matanda ay hindi na maayos. Halata ang panghihina nito at ang kanyang dating masiglang boses ay may kasamang pagod. Tinulungan niya itong pumunta sa ospital upang magpatingin. Sa tulong ng kanyang kayamanan, sinigurado ni Daniel na mabigyan ng maayos na medikal na atensyon ang matanda. "Hindi mo kailangang gawin ito, Daniel," sabi ng matanda habang sila'y nasa klinika. "May utang na loob ako sa inyo," tugon ni Daniel. "Kung hindi dahil sa inyo,
Hindi ko matutuklasan ang kahalagahan ng kayamanan na ito. Hindi nagtagal, natulungan ni Daniel ang matanda na magkaroon ng mas komportabling buhay. Pinili niyang ilipat ito sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay malapit sa kanyang sariling tahanan upang mas madali niya itong maasikaso. Binisita niya ito araw-araw, nagdadala ng pagkain at gamot, at madalas silang nag-uusap tungkol sa mga karanasan ng matanda noong kabataan nito. Bago tuluyang lumubha ang kalagayan ng matanda, muli itong nakipag-usap kay Daniel. "Huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit mo natagpuan ang kayamanan," sabi nito. "Ang kwento ng ating pamilya, ng bahay na iyon, ay hindi lamang para sa atin. Ito ay para ipaalala na ang tunay na yaman ay nasa pagbibigay." "Hindi ko po kayo bibiguin," tugon ni Daniel. "Ipagpapatuloy ko ang inyong legacy. Sisiguraduhin kong ang kayamanan na ito ay magsisilbing pag-asa para sa marami." Sa huling pagkakataon, hinawakan ng matanda ang kamay ni Daniel. "Maraming salamat, Hijo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo." Hindi nagtagal, pumanaw ang matanda, ngunit iniwan nito si Daniel ng inspirasyon na nagpatibay ng kanyang paniniwala sa layunin ng kayamanang natagpuan niya. Sa pagtanaw ni Daniel sa malayong hinaharap, alam niyang hindi natatapos ang kanyang kwento sa yaman at tagumpay. Sa halip, nagsisimula pa lamang ang kanyang misyon na ipasa ang aral at tulong sa susunod na henerasyon. Sa puntong ito, si Daniel ay naging hindi lamang isang matagumpay na tao, kundi isang tagapagmana ng isang mas malaking layunin, ang magbigay ng liwanag at inspirasyon sa mga nangangailangan. Sa patuloy na paglago ng negosyo ni Daniel at sa dami ng taong natulungan niya, napagtanto niya na ang yaman at tagumpay ay higit pa sa materyal na bagay. Nais niyang gumawa ng mas malalim na epekto, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong komunidad. Kaya't isinilang ang kanyang bagong pangarap, ang magtatag ng isang community center na magsisilbing tahanan ng pag-asa para sa mga nangangailangan. Pinili ni Daniel na gamitin ang bahagi ng kanyang yaman upang magtayo ng isang community center sa gitna ng kanilang bayan. Ang lugar ay may malawak na silid-aklatan, mga workshop area para sa vocational training, at isang maliit na teatro para sa mga palabas at seminar. Ang pangunahing layunin nito ay ang magbigay ng kaalaman at oportunidad sa mga tao, lalo na sa mga kabataan na nais magkaroon ng mas magandang kinabukasan. "Ang lugar na ito ay para sa inyo," pahayag ni Daniel sa araw ng pagbubukas ng center. "Ito ay hindi lamang isang gusali kundi isang lugar kung saan pwede kayong mangarap, matuto, at magtagumpay." Tumayo ang mga tao at pumalakpak, ramdam ang sinseridad sa kanyang boses. Maraming kabataan ang nagsimulang bumisita sa community center. Ang ilan ay natutong magpinta, magluto, o mag-ayos ng mga antigong kagamitan, habang ang iba naman ay natutong magsulat at gumawa ng kanilang sariling mga kwento. Sa bawat aktibidad, ginamit ni Daniel ang kanyang karanasan upang magbigay ng inspirasyon. "Alam niyo ba," sabi niya sa isang grupo ng kabataan sa isang seminar, "noon, wala ring naniniwala sa akin, pero hindi iyon naging hadlang para ipagpatuloy ko ang pangarap ko. Ang mahalaga ay hindi ang iniisip ng iba, kundi ang paniniwala mo sa sarili mo." Dahil dito, maraming kabataan ang nagkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Ang mga dating takot sumubok ay nagkaroon ng lakas ng loob, at ang mga nawawalan ng pag-asa ay natutong mangarap muli. Ang kwento ni Daniel ay naging simbolo ng determinasyon at pagbabago para sa kanila. Bukod sa community center, naglunsad din si Daniel ng isang scholarship program para sa mga mahihirap na mag-aaral. Ang programang ito ay nagbigay ng suporta sa mga estudyante upang makapag-aral sa kolehiyo o kumuha ng mga kursong vocational. Sa bawat scholar, personal niyang ipinapaalala ang kahalagahan ng edukasyon at pagsusumikap. Isang araw, lumapit ang isang scholar sa kanya matapos ang seremonya ng pagbibigay ng scholarship. "Kuya Daniel, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko maabot ang pangarap kong maging guro." Napangiti si Daniel
at sinabing, "Huwag mo akong pasalamatan. Gawin mong inspirasyon ang tulong na ito upang makatulong din sa iba balang araw." Sa gitna ng kanyang abalang buhay, nanatili si Daniel na malapit sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang na noon ay tutol sa kanyang mga desisyon ay natutong tanggapin ang kanyang landas. Sa bawat proyekto ni Daniel, makikita si Mang Eduardo at Aling Celia na abala sa pagtulong. Naglilinis, naghahanda ng pagkain para sa mga dumadalo, o nagbibigay ng payo sa mga magulang ng mga bata. Isang gabi, habang magkakasamang kumakain, binitiwan ng kanyang ama ang mga salitang matagal nang hinihintay ni Daniel. "Anak, patawad kung hindi kami naniwala sa iyo noon. Ngayon, alam namin na tama ang desisyon mo. Pinagmamalaki ka namin." Napaluha si Daniel at niyakap ang kanyang ama. "Salamat po, Itay. Lahat ng ito ay para rin sa inyo at sa ating pamilya." Dahil sa kanyang mga nagawa, si Daniel ay nakuha ang respeto ng buong komunidad. Ang dating weirdo na hinamak ng marami ay ngayon ay tinitingala bilang isang halimbawa ng sipag, tiyaga at kabutihan. Sa bawat pagtulong na ginawa niya, lalo siyang minahal ng mga tao sa kanilang bayan. Sa huli, natutunan ni Daniel na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa dami ng pusong naabot at nabago. Sa bawat kwento ng inspirasyong na ibigay niya, alam niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang misyon, na gawing mas maliwanag ang kinabukasan ng bawat tao sa kanilang lugar. Habang patuloy na lumalago ang tagumpay ni Daniel, isang bagong hamon ang dumating na tila isang anino mula sa nakaraan. Ang kanyang kwento ng pagsusumikap at tagumpay ay nagbigay inspirasyon sa marami, ngunit hindi ito nakaligtas sa inggit ng ilan. Ang mga mata ng isang taong puno ng puot ay nakatuon kay Daniel, isang taong desididong sirain ang kanyang magandang reputasyon. Isang araw, kumalat ang balita sa social media na ang kayamanan ni Daniel ay di umano'y hindi lehitimo. Isang lalaki na nagngangalang Ernesto, na dati kilalang treasure hunter rin, ang nagsabing ang yaman ni Daniel ay ninakaw mula sa isang archaeological site. Hindi niya iyon pagmamay-ari, pahayag ni Ernesto sa isang panayam. "May mga dokumento ako na magpapatunay na ako ang tunay na may karapatan sa yaman na iyon. Isa siyang mandaraya." Ang akusasyong ito ay mabilis na kumalat at marami ang nagtaka kung totoo nga ang sinasabi ni Ernesto. Ang mga social media post at usap-usapan sa bayan ay nagbunsod ng kontrobersya. Ang reputasyon ni Daniel na matagal niyang pinaghirapan ay biglang nabahira ng duda. Upang suportahan ang kanyang mga pahayag, ipinakita ni Ernesto ang ilang dokumento na umano'y naglalaman ng mga detalye ng lokasyon kung saan nakuha ang kayamanan ni Daniel. Kasama rin dito ang ilang lumang larawan na nagpapakita ng paghuhukay sa isang lugar na malapit sa bahay ni Daniel. Ang lahat ng ito ay ebidensya na hindi sa kanya ang yaman na iyon, sabi ni Ernesto sa harap ng kamera. Isa siyang sinungaling na ginagamit ang kwento niya para sa pansariling pakinabang. Sa una, hindi makapaniwala si Daniel na mangyayari ito. Sa kabila ng kawalang katotohanan ng mga akusasyon, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Napaisip siya kung paano haharapin ang ganitong uri ng kalaban, lalo na't ang ginamit ni Ernesto ay tila tunay na ebidensya. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Daniel na harapin ang mga akusasyon sa legal na paraan. Kumuha siya ng isang maaasahang legal team at kasama ang ilang kaibigan na nanatiling tapat sa kanya. Nagsimula silang maghanap ng ebidensyang magpapatunay na walang katotohanan ang sinasabi ni Ernesto. Isa-isang sinuri ng kanyang mga abogado ang mga dokumento ni Ernesto at natuklasan nilang peke ang mga ito. Ang mga larawan ay halatang minanipula at ang mga sinasabing legal na papeles ay walang basehan. Sa tulong ng testimonya ng ilang eksperto, mabilis na napabulaanan ang mga alegasyon. Sa panahon ng paglilitis, lumabas ang katotohanan. Ang lahat ng ebidensyang ipinakita ni Ernesto ay pawang gawa-gawa lamang upang sirain ang pangalan ni Daniel.
ang motibo ni Ernesto? Inggit. Noon pa man ay kinukutya na niya ang kwento ni Daniel at hindi niya matanggap na ang isang taong dating walang-wala ay ngayon ay tinitingala ng marami. Matapos ang masusing proseso ng korte, nahatulan si Ernesto ng kasong falsification of documents at defamation. Siya ay nahatulan ng pagkakakulong at tila ito ang naging wakas ng kanyang masamang plano. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagalit si Daniel. Sa halip, naawa siya kay Ernesto. Napagtanto niyang ang inggit at galit nito ay bunga ng sariling pagkukulang. Habang nasa kulungan, humingi si Ernesto ng tawad kay Daniel. Sa isang liham, inamin niya ang kanyang pagkakamali. Daniel, sulat ni Ernesto, patawarin mo ako. Hindi ko dapat ginawa ang mga bagay na iyon. Ang lahat ng iyon ay dahil sa galit ko sa sarili kong pagkabigo. Sa kabila ng sakit na naidulot ni Ernesto, tinanggap ni Daniel ang paghingi ng tawad nito. Hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng tulong. Nagpadala siya ng mga libro at kagamitan sa kulungan upang makatulong kay Ernesto na matuto ng mga bagong kasanayan. Lahat ng tao ay may pagkakataong magbago, sabi ni Daniel sa kanyang kaibigan. Hindi ko piniling maging masama sa kanya dahil hindi iyon ang tamang paraan. Sa huli, nalinis ang pangalan ni Daniel at bumalik ang tiwala ng mga tao sa kanya. Sa kabila ng pagsubok, mas lalo pang tumibay ang kanyang relasyon sa komunidad. Ang kwento ng kanyang laban para sa katotohanan ay naging inspirasyon sa marami. Pinapakita na ang kabutihan at pasensya ang tunay na susi sa tagumpay. Bagamat mahirap ang pinagdaanan, natutunan ni Daniel na ang mga pagsubok ay bahagi ng kanyang misyon. At sa bawat hamon, mas lalo niyang napapatunayan na ang tunay na kayamanan ay nasa pagpapatawad, malasakit at paggawa ng tama. Paglipas ng maraming taon, nagpasya si Daniel na magretiro mula sa kanyang negosyo. Sa edad na 60, napagtanto niyang sapat na ang panahon na ginugol niya sa pagpapalago ng kanyang mga proyekto at pagtulong sa iba. Bagamat taglay pa rin niya ang sigla ng kanyang kabataan, nais na niyang ituon ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa mas malalim na layunin. Sa huling araw niya bilang opisyal na tagapamahala ng kanyang negosyo, nagdaos si Daniel ng isang maliit na seremonya para sa kanyang mga empleyado. Tumayo siya sa harap nila, puno ng pasasalamat sa bawat taong naging bahagi ng kanyang tagumpay. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo, sabi ni Daniel. Ang bawat tagumpay ng negosyo natin ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat taong natulungan natin. Salamat sa inyong pagtitiwala. Bagamat nagretiro na siya, iniwan niya ang kumpanya sa mga maaasahang kamay. Itinalaga niya ang ilan sa kanyang matagal ng empleyado upang ipagpatuloy ang operasyon ng negosyo, kasama ang kanyang pamangkin na dati niyang pinagtapos sa kolehiyo. Ang kwento ni Daniel, mula sa pagiging isang tinutuksang treasure hunter hanggang sa pagiging isang matagumpay na negosyante, ay kumalat hindi lamang sa kanilang bayan, kundi sa buong bansa. Maraming artikulo ang naisulat tungkol sa kanyang buhay, at ang kanyang pangalan ay naging sinonimo ng determinasyon at tagumpay. Sa mga seminar at dokumentaryo, ang pangalan ni Daniel ay madalas na binabanggit bilang isang halimbawa ng taong hindi sumuko sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang mga kabataan, lalo na ang mga nawawalan ng pag-asa, ay nakatagpo ng inspirasyon sa kanyang kwento. Bilang bahagi ng kanyang huling misyon, ginamit ni Daniel ang natitirang bahagi ng kanyang kayamanan upang magtayo ng isang ospital para sa mahihirap. Ang ospital, na tinawag niyang Ospital ng Pag-asa, ay itinayo malapit sa lumang bahay ng matanda. Gusto kong ang lugar na ito ay maging simbolo ng pag-asa para sa mga taong nangangailangan, paliwanag niya sa isang panayam. Dahil sa tulong na natanggap ko noon, alam kong ang bawat isa ay nararapat ding mabigyan ng pagkakataon. Ang ospital ay may libreng konsultasyon at serbisyong medikal para sa mga mahihirap. Sa bawat sulok ng gusali, may mga larawan at kwento ng kanyang paglalakbay upang magpaalala sa mga pasyente at mga empleyado
na ang bawat tao ay may kakayahang magtagumpay sa kabila ng kahirapan. Habang abala si Daniel sa kanyang mga proyekto, nakatanggap siya ng balita na pumanaw na ang matandang nagbenta ng bahay sa kanya. Bagamat malungkot ang balita, napuno ng kapayapaan ang puso ni Daniel nang malaman niyang ang matanda ay masaya sa huling bahagi ng kanyang buhay. Nahanap niya ang isang liham mula sa pamilya ng matanda. Nakasaad dito, "Daniel, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa aming ama." Sa kanyang huling araw, madalas niyang sinasabi kung gaano siya kasaya na ikaw ang naging tagapagmana ng bahay at ng kwento ng aming pamilya. Pinagmalaki ka niya hanggang sa huli. Binisita ni Daniel ang puntod ng matanda at nagbigay galang. Tumayo siya roon ng tahimik, pinapakinggan ang hangin na tila nagsasabi ng mga alaala ng kanilang pagkikita. "Salamat sa lahat," sabi ni Daniel. "Ang lahat ng ito ay hindi ko makakamtan kung hindi dahil sa tiwala mo." Sa huli, ang bahay ng matanda ay naging isang museo na nagtatampok ng kasaysayan ng pamilya ni Don Ezekiel at ng kwento ng tagumpay ni Daniel. Ang dating wasak at abandonadong bahay ay naging makulay at puno ng buhay. Ang mga bisita mula sa iba't ibang lugar ay pumupunta upang malaman ang kwento ng bahay at ang mga aral na iniwan nito. Ang bahay ay naging simbolo ng pag-asa at determinasyon. Sa harap nito, nakatayo ang isang plaque na nagsasabing, "Dito nagsimula ang isang kwento ng tagumpay." Ang bahay na ito ay patunay na sa bawat sakripisyo may nakatagong kayamanan. At ang tunay na kayamanan ay nasa pagbibigay ng pag-asa sa iba. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, naglakad si Daniel sa paligid ng bahay, binabalikan ang bawat hakbang na kanyang ginawa upang makarating kung nasaan siya ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Sa huli, hindi lamang kayamanan ang naiwan ni Daniel, kundi isang kwento ng inspirasyon para sa lahat. Ang kanyang legacy ay nanatiling buhay sa puso ng mga tao at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng isang taong hindi sumuko, isang taong nagbigay ng pag-asa, at isang taong nagpaalala na ang bawat buhay ay may layunin.